siya pa masakit. Doon sa kanila. Sabihin sa kanila. Michael. Ang ganda kasi bahay. Maliit baka Michael. Maliit nga lang. Ang ganda na. Hindi na kasada yung floor. Sana yun. Michael. Hindi na kasada. Hindi pa nalalagay ng ganda. Mahalit tayo. Yes. Mahalit tayo. Ayan. Paunod natin siya. Ba't po si Ulan? Ano? Ba't po si Ulan ng oras ng libig at saka? Sabi nagpunta ba sabi si Beto, Pupunta daw siya. siya kagabi. Nasa kanila siya. Si Kuya Toto. Kapunta na kami ng Diyos. Manang namamatay para sa sarili lamang. Tayo lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo. Mga kapatid, dali na malawagan kay Kristo, ang ating kapatid na Yuma, una ng Maria, ay pagkalooban niya ng awat kalinga. Lord, kaawaan mo kami. Kristo sa iyong pagkahinlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoong Kristo, ang ating kapatid na Yumao. Patawarin siya sa kanyang mga kasalanan at patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Sa malaming makapangyarihan, sa iyong piling na bubuhay ang mga pumano at lumiligayang lubos sa mga banal. Paulakan mo ang aming kahilingan o mayong lingkod na ng Maria ay masilayang lagi ng kasiyasiyang liwanag mo kailanman. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Pastol na nagtataguyod sa akin ay umukupkot ang Panginoong ating Diyos.
Buhay ko'y di magdarako, ako'y di maghihikaos. Sa mainang na pastulan, ako ay pinahihimlay. Ako'y kanyang inaakay sa tahimik na batisan upang lakas ay makamtan. Ang pangako niya sa akin, tapat na di babawiin. Ako'y kanyang aakayin sa matuwid na landasin. Hahawiin niya ang dilim. Hindi ako mangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo ang panangga, Panginoon ko sa tuwina, walang ikababalisa. Magsitayo ng mutanya. Alleluia, Alleluia, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, winika ni Jesus, wala nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit ng araw ng Panginoon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang nakakaalam nito. Kaya mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat di niyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito ay isang taong umalis para maglakbay sa malayang lupain. Pinamamahal ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain. At inutusan ng bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. E hindi naman maging handa kayong lagi, sapagkat di niyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maramdaman kayong natutulog. At sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Masubo po lahat sa mandali. Una ito sa pusong pakikiramay, pinaabot po namin sa inyo ng mga naiwang mahal sa buhay ng ating yumao, ang Nana Maria, Emma, at sa kanyang mga kapatid, at iba pang mga mahal sa buhay. Hindi na makikita ni Nanay yung kasal mo. Si Emma. Ano ba yan? May boyfriend Ang ba? huling tanda ko po sa Nana Maria, nang kumakain kami. Kaya pag naaalala ko po ang Nana Maria, naalala ko ang mahal na Birhen. Kasi ang mahal na Birhen, laging naghahandog, laging naglilingkod, lagi siyang nagdudulog sa mga tao. Kung mayroong magandang aalalahanin sa Nana Maria, yun yung kanyang kabutihan, yung kanyang kagandahang loob na lagi na nandun na naghihintay na ano yung pwedeng maidulot, ano yung pwedeng magawa, ano yung kabutihan na kailangan ng isang tao o kapwa. Kaya nga po, sa Ebanghelyo, pinaalalahanan tayo na napakahalaga na isulit natin ang bawat sandali ng buhay. Wala sa atin makapagsasabi na Nana Maria, biniyayaan siya ng mahabang buhay. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, sa palagay nyo yung kaya matagal. So, hindi natin alam. Isa lang alam natin, pag masamang damo, matagal ang buhay. Pero huwag natin pong sayangin, kasi wala sa ating makapagsasabi. Bawat araw, yan lang talaga yung sigurado tayo na biyaya ng Panginoong Diyos. Kaya nga, meron po nagsulat, sabi niya, sa isang taon, merong 365 days. At 2 araw lang daw po doon yung wala tayong magagawa. Yun po yung kahapon, kasi tapos na. At yung bukas, kasi hindi naman natin alam. Sisikatan pa ba tayo ng araw bukas? Wala sa atin makapagsasabi. Ang alam lang natin ay ngayon. Kawin ng umaga, gumising tayo, nagbangon tayo. Kaya nga, lagi tayong magpasalamat sa Diyos.
Kuminsan kasi yung pananalangin, iniisip natin, nagdadasalan tayo pagka mayroong kailangan, o may sakit, o may hinihingi. Pero sabi nga po sa banal na kasulatan, laging paalala, laging magpasalamat sa Panginoon. And every day, pagising natin sa umaga, yan po ay napakagandang gawain natin. Bago pa tayo lumunsad sa kung ano-ano mga gawain natin o mga responsibilidad, magdasal tayo para magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Upang sa gayon, walang masayang na pagkakataon. Alam ang iniisip natin, sinasabi, lalo naging ginagawa, maging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Palipas na yung ngayon na pagkalahating araw, o mamaya, pagdating ng gabi, babalikan natin ito maghapon na ito. At yun lang yung titingnan natin pag nakipagkwentuhan tayo muli sa Diyos sa ating pananalangin. Paano pinuno natin yung ating isip, yung ating puso, at lalo higit yung pagpapahayag natin hindi lang sa salita, kundi sa ating pamumuhay ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po sa Ebanghelyo, inihahalin tulad po doon yung paghahanda, katulad daw ng isang alipin na pinagkatiwalaan ng kanyang amo ng bahay. Pag iniisip ko po, ba't sila narami-rami ng larawan na gagamitin ng Diyos, ang ginamit pa niyang pinag-iwanan ng bahay ay alipin. Pwede namang iwan yung bahay sa anak, diba, sa asawa o sa kapatid. Pero ba't alipin? Ako tingin ko po dalawa. Una, yung alipin, wala naman siya talagang halaga o katayuan sa buhay. Wala siya pwedeng panghawakan. Pero hindi tayo tinitingnan ng Diyos na alipin dahil ang tingin ng Diyos sa atin ay mababa. Kasi ba tingin ng Diyos ay mababa, ba't pinagkatiwala pa yung bahay sa alipin? Bakit? Kasi ang alipin, kahit ano yung gawain niya, alipin pa din. Sa ibang bansa, meron mga social status pa din na nandyan na pag nandun ka sa level ng alipin, kahit anong gawain mo, alipin ka pa din.